So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Isang verse ng Biblia no na may malalim na kahulugan at nakakatakot na meaning. Isa itong babala sa mga taong sumusunod kay Kristo. Kasi itong mensahe na ito, itong message na ito ay para sa mga taong Kristiyano, mga taong sumusunod kay Kristo. Yung sinabi niya, sinabi niya, maraming mga tao na nagpupumilit na gustong makapasok sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi nagagawa. Yan ang babala. Tungkol ito sa mga Kristiyano. Maraming mga tao o Kristiyano na gustong makapasok sa kaharian, ngunit hindi nakakapasok. Mga tao na nakakarinig sa salita ng Panginoon, ngunit hindi namumuhay dito. Nakakarinig sila sa mga salita, ngunit ini-ignore nila ang mga babala, ang mga salita at hindi namumuhay. Ang inaakala nila na sa kanilang ginagawa ay okay na. Na pagkatapos ng kamatayan, qualified at makakapasok na sila sa kaharian. Ngunit maraming pagkakataon na may mga tao na ang inaakala nilang daan o yung pamumuhay ng kanilang ginagawa ay magbubunga ng walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo doon sa langit. Yun pala, gumising doon sa kapahamakan. Diba? Babala ni Kristo. Dito sa kasulatan sinabi, ang lahat ng tumawag sa pangalan ni Kristo maligtas. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, ikaw at ang iyong pamilya. Ngunit bakit maraming mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo na hindi nakakapasok? Kasi kung nakakapasok pa yung maraming tao at ang lahat ng tao, hindi sana sasabihin ang ganitong babala na maraming mga tao na nagpupumilit na gustong makapasok ngunit hindi nakapasok. So nangangahulugan, maraming mga tao na hindi namumuhay sa kasulatan, sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Dahil dito, sinabi yung ganyan kasi nga maraming mga tao na nakakarinig sa salita ng Diyos kahit pa sinasabi nila naniniwala ako kay Kristo, ngunit sa loob ng puso ay hindi namumuhay sa kanyang salita. That's why ito yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, kung kayo ay daraan sa isang daan, dumaan kayo sa isang makipot na daan. Dahil dito, iilan lamang ang mga taong dumaraan. Kasi nga, doon sa daan na malapad, patungo sa kapahamakan at doon maraming tumatahak. Kaya nga sinabi rin ni Kristo, maraming mga taong gustong-gusto nga makapasok sa kaharian, ngunit hindi nila nagagawa. Diba ang sabi ni Kristo, patungkol din doon sa mga followers niya at ngayon sa panahon ngayon, sa mga Kristiyano, yung babala sinabi. Ang mga tao na inilaan sana ng Diyos sa kanila ang kaharian at makikisalo sana sila sa hapag ni Abraham, Isaac, and Jacob. Sila sana ang makapagmana sa kaharian ng Diyos, ngunit itinatapon sila sa kapahamakan, sa impyerno. Marami ang nahuhuli, ang nauuna, at maraming nauuna ang nahuhuli. Bakit nasasabi ito? Dahil nga maraming mga tao na nakakarinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi namumuhay dito. Diba ang sabi ni Kristo, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi rin naman kayo susunod sa mga sinasabi ko sa inyo? Diba ang sabi ni Kristo, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God, shall enter the kingdom of God, but he who does the will of the Father in heaven. So,
Ang mga Kristiyano tumatawag sa pangalan sa Panginoon ngunit hindi pa rin nakakapasok dahil nga hindi nila sinunod yung mga salita ng Diyos. Ang sabi doon, for only those who does the will of God. So sila lamang ang makakapasok, yung mga tao na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So nangangahulugan na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon makakapasok. Kaya nga sinabi ni Kristo isang babala, pagsikapan ninyong makapasok sa isang daan na papunta sa kaligtasan. Kasi maraming mga taong sumubok, ngunit hindi nagtatagumpay. So ito ang dapat nating bantayan at ingatan. No, napagsikapan natin na makapasok sa kanyang inilaan na buhay doon sa kanyang kaharian. No, pagsikapan natin kasi itong verse na ito, kung inaakala nyo, simple lamang ito, ngunit may malalim itong kahulugan. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless. Amen.